Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to simplify radical expression by reducing the index to the lowest possible order. So magpipresent po ako ng different examples. Let us say for number 1, 6th root of 16 kapag ang radicand ay number. Number 2, 8th root of x raised to the 4th power kapag naman ang radicand ay variable. Number 3, 15th root of 32x raised to the 5th power kapag combination na po ng number and variable sa ating radicand. And for number 4, there are two variables involved. So paano nga po ba ito i-simplify by reducing the index to the possible order? So ipapaliwanag ko po sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. So we have 6th root of 16. So sa pagsimplify po ng radical expression, ang una po nating titignan ay yung kanyang radicand. So ang radicand po dyan ay 16. Okay, number po siya. So therefore, titignan natin yung number kung siya po ba ay perfect square, perfect cube, perfect fourth root, perfect fifth root. Okay, so yung 16 po ay hindi po perfect 16th root. Okay, pero pwede po natin yan i-simplify by reducing its index. So ang index po natin dito ay 6, ang radicand po ay 16. So babawasan po natin yung kanyang index, i-reduce po natin. Ano po, yung 6 pababain natin. Pero hindi po gawon basta magpababa ng index. So pag bumaba yung index, magbabago din yung radicand. So paano? Ganito lang po 'yan. Okay? So ito po yung rule na susundin natin in reducing the index to the lowest possible order. For example ay mn root of a. So kapag meron po tayong radicand a at meron po tayong index at yung index po ay factorable, ibig sabihin pwede pong i-factor, ay pwede po nating paghiwalayin yung kanyang index. So pwede pong mth root of nth root of a. So yung isa po ay nasa labas, yung isa po ay nasa loob. Pero ifa-factor natin yung index. So ibig sabihin ng factor, pag multiply mo, babalik po dito sa index. So mn. So pwede pong yung m ay nasa labas na index, yung n nasa loob. Or pwede naman pong baliktarin natin, yung n naman po ay nasa labas, yung m naman po ay nasa loob. Okay. So paano po yan gawin applying this law of radical? So ganito lang po yon. Baba po natin. 6th root of 16. Ang 16 po ay perfect square. Mayroon po bang factor yung 6 na square root or 2 ang factor ng 6? Pwede po. Okay, so ibig sabihin, magiging hatiin po natin yan. Okay, cube root of square root of 16. So notice here, if you multiply the two index, 3 at yung index dito ay 2. Kapag 2 po kasi ang index, no need to write 2. Kaya kapag wala pong index na naka-indicate, automatic yan po ay square root. Kaya 3 times 2 is equal to 6. Okay, so pwede pong yung 3 nasa loob, yung 2 nasa labas na index. Pero ang 16 po ay perfect square, kaya ilalagay po natin dito sa loob yung square root. Sa labas naman yung cube root. Okay? So ang sisimplify lang po natin dito ay ito pong square root of 16, yung ito pong nasa loob ng cube root. Okay? So yan lang po yung isi-simplify natin. Kaya kokopyahin po natin itong cube root muna. Okay? And then, what is square root of 16? Ang square root of 16 po ay 4. So lagay po natin dito, magiging 4. So therefore, from 6th root of 16, magiging cube root of 4. Okay? So bumaba yung index from 6 to 3 at nagbago yung radicand niya from 16 to 4. So iyan, hindi na po yan pwedeng i-simplify. Hindi na po pwedeng ibaba pa yung index na 3. Hanggang 3 na lang po ang index niyan. Okay, so about this number 2 example. So we have 8th root of x raised to the 4th power. Okay, so ang sabi po sa simplified form ng radical expression, kapag mas mababa yung exponent ng variable dun sa index, simplified form na po siya. But meron pa po tayong way para po ma-simplify itong ating radical expression by reducing the index, kung pwede pong i-reduce. Pero may mga given naman pong hindi na po pwedeng i-reduce. So this time, yung ating pong radicand ay variable. So pwede pong i-reduce yung 8 into the
lowest possible order. Okay, yung 8y index natin. So, paano po? Again, parang sa number 1, okay, i-factor natin yung 8 na index. At isa pong factor niya ay dapat ay 4 or divisible by 4 kasi 4 po ang exponent ng variable. Okay, kapag variable po, magde-depend naman po tayo sa kanyang exponent. Okay, so ganito lang po 'yon. Hatiin po natin yung 8. So, pwede pong square root of 4th root of x raised to the 4th power. Notice here, if you multiply, square root ay 2 ang index. So, 2 times 4, that is equal to 8. So, pwede pong nasa labas yung 4, nasa loob yung 2. So, pwede naman pong nasa labas yung 2, nasa loob yung 4 na index. In that case, kasi ang ating radicand ay x raised to the 4th power, dapat 4 na po ang index ng nasa loob para mai-cancel or mai-divide po sa 4 na exponent ng variable. Okay, so in this case, kokopyahin po natin itong square root, yung nasa labas. And then, ang isi-simplify po natin ay ito pong nandito sa ito pong loob. Okay? So, we have 4th root of x raised to the 4th power. So, para ma-simplify lang po yan, kapag variable po ang ating radicand, i-divide lang po natin yung exponent doon sa index. So, what is 4 divided by 4? 1. So, magiging ang exponent ng x ay 1. Okay? So, magiging, yan, square root po yung nasa labas at yung 4th root ay mawawala na maging x na lang po siya because 4 divided by 4 is equal to 1. Okay? So, x raised to the first power or just x. So, from 8th root of x raised to the 4th power to square root of x. So, yan po. Kung paano naman po i-reduce yung index to the lowest possible order kapag variable po ang ating radicand. Okay, so how about this number 3 example? How about naman po kapag ang given ay number and variable? Okay, so the same process, ang una nating titignan ay radicand. So yung 32 ay ano po siya? Perfect square, perfect cube, or what? So, ang ating pong index ay 15. Ang pwede lang pong factor ng 15 ay 3 and 5. So yun po bang 32 ay perfect cube kasi 3 and 5 lang po ang factor ng 15. So perfect cube po ba ang 32? Hindi po. Ay how about 5 and 3? So how about fifth root of 32? Okay, perfect fifth root po ba ang 32? Yes, pwede po yan. At kung 5 naman, fifth root naman, 5 ang exponent ng x. So po pwedeng, okay, baba natin, i-factor natin yung 15 na index. So magiging yan. So ang index ay 3 and 5. 3 times 5 is equal to 15. Okay, then copy lang yung ating radicand. So nasa loob yung 5 kasi yung 32 na radicand natin ay perfect fifth root. At yung exponent ng ating variable x ay 5. So divisible by the index 5. Okay? So kaya itong fifth root ay nasa loob, yung cube root ay nasa labas. Okay, so simplify natin. So, kopyahin natin itong outside na radical symbol natin, that is cube root. And then, ito po yung ating isi-simplify, yung nasa loob ng cube root. Okay, paano po i-simplify? Ano po yung fifth root of 32? Ang fifth root of 32 po ay 2. Okay, tama po ba? So, if you multiply 2 5 times, the answer should be 32. So, try po natin. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. Okay, ilang 2 na po yung multiply natin? 5. Okay, ano po? At para naman po sa variable, divide lang po natin yung exponent sa index. So, 5 divided by 5 is 1. So, therefore, ang magiging exponent ng x ay 1. So, kapag 1 po ang exponent, no need to indicate 1 as exponent. So, from 1532x raised to the fifth power to cube root of 2x. Yan, simplified form na po siya. Kasi wala na pong ibang factor yung 3, kundi 1 and itself. So, yan na po yung ating lowest possible order ng index. Okay, for number 4 example naman tayo. So, we have 20 root of x raised to the fifth power, y raised to the 10th power. So, this case, dalawa pong variable ang ating nasa radicand. Okay, so itong example number 4 na ito, ay iiwan ko po ang inyong quiz or exercise to master the lesson. So, kapag nakuha po niyo yung sagot, or pwede po ninyo munang i-post yung video na ito, then calculate ninyo, i-reduce niyo yung index to the lowest possible order, then pag may sagot na po kayo,
tuloy niyo po yung video kasi yung sagot po dito ay nasa last part ng video na ito. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung sagot for number 4 example. Ang final answer po dyan ay, ayan po yung ating final answer, 4th root of x, y raised to the second power. So mula po dito sa 20th root, magiging 4th root na po siya. Okay?